sa ating buhay. Salamat sa Panginoon. Nandiyan ang Panginoon kasama natin sa storm. Amen? Oo. Nalampasan natin mga kapatid, mga pagsubok sa buhay, Bagamat mabigat, parang wala ka ng lakas, nangihina ka na, physical, kasama ang spiritual, emotional. Pero salamat sa Panginoon, maging financial. Amen. Itong linggong ito, almost 30,000 ang kailangan, para may raos. And praise God. Salamat pala sa inyo mga nakikiramay, sa mga tumulong kay JB, kay Giselle, bagamat ang anak nila ay nasa Panginoon na, Salamat sa inyong tulong at prayer at nagpadala po ng financial support. Salamat po sa inyo, And salamat din sa lahat-lahat, na nakikiramay at tumulong sa mga bagyo na dumating sa aming family, Salamat din sa ating mga kapatiran, dumaan din sila sa storm, Hindi tayo nakadaan sa kanila, Nakasabay-sabay ang mga storm sa buhay, At may mga kapatid tayo ay 10 araw, 10 araw ba kayo? 14 days na sila ay nasa bagyo na rin, Nasa loob lang sila ng barko habang may storm sa labas. Amen. Praise God, nakalaya na sila. Amen. Mga kapatiran natin, bagamat sila ay nakatakip, pero masaya sila. Amen. Nakalaya na. Amen. Talo pa nila si Jonah. Si Jonah, 3 araw lang, 3 gabi. Sila 14 days. Nasa loob lamang. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Amen. All things work together for good to them that love Him. Amen. Bagang may storm, naka-smile pa rin tayo. Patuloy pa rin tayo sa gawain ng Panginoon, patuloy pa rin tayo sa soul winning, patuloy tayo sa service, patuloy tayo sa evangelistic meeting. Wala pong na-miss natin na gawain ng Diyos. Bagamat dumaan tayo sa gitna ng storm. Amen. Kasi mayroon tayong kasama ang Diyos. Amen. Kaya ang verse natin ngayon, sa Psalm 23 verse 4, Though I walk in the shadow of death. Nakalagay dyan, I will fear no evil. Hindi ko lang memorize. Pero ang pangako ng Diyos, Thou art with me. Amen? Dumaan tayo sa valley, shadow of death. I will fear no evil. For Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Salamat ang Diyos ay nagko-comfort sa atin. Sa panahon na tayo dumaan, in the valley of death. Pero makita natin ang kabutihan ng Diyos. Ang pangako niya, surely my goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Hindi tayo iwan ng Panginoon, samahan tayo ng Panginoon, even the shadow of death in the valley of storm in life. Kasama natin ang Diyos. Salamat, mabuti ang Diyos. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Purihin pa rin natin ang Diyos. Now, we are walking in the night, in the valley, in the storm. Kasama pa rin natin ang Diyos. Patuloy tayo magpupuri, maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. And salamat po sa bawat family na kasama natin. Sama-sama tayo sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng pangangailangan, ay tayo sama-sama, naging magaan at naging comfort sa bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon. And this month of August is a month of family emphasis po tayo ngayon, and you hear some messages about family. Amen. Salamat po sa bawat pamilya na kasama natin ngayon sa bawat tahanan. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa patuloy ninyong pag-intune sa ating live stream. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa ating technology. Amen. Alright, salamat din sa Panginoon sa
kasagutan ng prayers, no? And last Friday, nag-prayer po kami lahat para kay Sister Vanessa, no? And God, ay the hands of God, makita natin ang Diyos. Iba po ang kamay ng Diyos, amen? No? Kaya sabi ko, lahat po tayo mag-pray last Friday, mga men, sa mentoring natin, lahat po tayo mga men, nagpag-pray natin, Sister Vanessa, that God will take control. Kasi napakahirap po, Sister Vanessa, mga anak, mayroon siyang goiter, mayroon siyang high blood, lahat na po, no? Kanyang karamdaman. Pero siya ay nasagip. No, nasagip siya. Amen. Kaya yun, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Hindi rin namin alam kahapon kung anong gagawin namin. Oo. Marami kaming pinuntahan din na midwife. Oo. Pero ang midwife, may mga sakaramdaman din. No, praise God, no? That's answered prayers. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Iba po ang gawa ng Panginoon. Kaya tama nga po, my ways is not your ways. My thoughts is not your thoughts. Amen. No, salamat din, Sister Vanessa ay negative na rin sa kanyang swab test. Imagine, mga kapatid, kung sila ay positive. Wala pong pupunta na kumadro na. Wala pong pupunta, naka-lockdown po sila. Wala rin magdala sa kanila sa ospital. Wala pong mag-take care sa kanila kung sila ay positive. Praise God, sila pa rin ay negative. Amen. Kaya all things work together for good to them that love Him. Ginawa natin ng paraan, para sila sa ospital ng Maynila. Pero praise God, iba po ang gawa ng Diyos. Dito lang po sila sa Amos. Amen. Praise the Lord for that. Amen. Oo. Hindi na kailangan ng ambulance, hindi na kailangan ng ospital. Praise God. And God answered our prayers. Amen. God hears our prayers. The prayer of the righteous. God hears the prayer of the righteous. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Amen. Praise God. God, natural lang po yan sa ating buhay. May mga storm sa bawat isa. Bawat isa sa atin mayroong storm sa buhay. Pag-pray po natin, si JB at si Giselle ang kanilang comfort sa kanila. Oo. Maka-move on sila, magpatuloy sila at magtiwala muli, maglingkod sa Panginoon, mahalin ang Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, and we go now to our important part of our service today, the preaching of the Word of God. Amen. Salamat din sa Panginoon sa mga gumaling na rin na mga kapatiran natin. Meron dito na may mga karamdaman. Praise God, ay sila po ay naging malusog na, and nabalik na po ang kanilang kalusugan. Amen. Kaya yun, pag mayroong mga naramdaman kayo, mag-message na kayo, ipanalangin natin. At mayroong mga gamot-gamot yan nasa paligid natin, mapadalan kayo. Amen. Praise God. Yan po, dadako na po tayo sa pinakalagang sandali ng ating pag-aaral. Since this is our family emphasis month, ay ang ating pag-usapan ay tungkol sa pamilya. Amen. Dito na po tayo sa Book of Numbers. Amen. Kaya pasalamat ako sa Panginoon, sa mga anak ni Pastor Yumi, si Sister Esther, at si Piniel. Amen. Kasama po natin ngayon. Sa Book of Numbers po tayo. Book of Numbers. Tanda natin, God is the God of numbers. Amen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Sa Tagalog, bilang. Chapter 16. Basahin natin ng 16, 1 to 19, para hindi ko na masyadong mapaliwanag ang kasaysayan dito, magkaroon na kagad kayo ng idea dito sa ating mensahe. Chapter 16, verse 1 to 19. And then, and verse 31 to 34. Okay, nakita na po natin si Amen sa mga live stream dyan, mga tahanan. Kayo rin ay tumayo at basahin natin ang salita ng Diyos na ating pag-usapan ngayon. Ang sabi sabay-sabay na lang natin basahin po ito in verse 1. Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Pelet, sons of Reuben, took men,
And he rose up before Moses with certain the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in congregation, men of renown. And they gathered themselves together against Moses, against Aaron, and said unto them, Take you too much upon saying, All congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. And when Moses heard it, he fell upon his face, and he spake unto Korah and to his company, saying, Even tomorrow the Lord will show who are his, and who is holy, and will cause him to come near unto him, even whom he hath chosen will we cause to come near unto him. This do, take your censer, Korah, and all the company, and put fire therein, and put incense in them before the Lord. Tomorrow it shall be the man whom the Lord doth choose, he shall be holy. Ye take to mass upon you the sons of Levi. And Moses said unto Korah, Here I pray you, the sons of Levi, seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before congregation to minister to them. And he hath brought thee near to him, and all the brethren and the sons of Levi with thee, and seek ye for the priesthood also. For his cause, both you, all the company that are gathered together against the Lord, and what is Aaron? And ye murmur against him. And Moses sent to Paul and Dathan and Abiram, and sons of Eliab, which said, We will not come up. It is small thing that thou hast brought us up out of the land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except that you make thyself together friends over us. Moreover, thou hast not brought into the land that floweth with milk and honey, or given an inheritance to the fields and vineyard, will thou put out of the eyes this man, we will not come up. And Moses was very wroth, and said unto the Lord, Respect unto thou offering, I have not taken one ass from them, neither have not hurt one of them. And Moses said unto Korah, Be thou and all company before the Lord, that the Aaron tomorrow take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord every man his censer, 250 censer also, and Aaron is of you his censer. And they took every man, and laid censer thereon, and stood in the door and the tabernacle and congregation with Moses and Aaron. Verse 19, And Korah gathered all congregation against the door of the tabernacle, and the glory of the Lord appeared unto all congregation. In verse 31, basahin natin ang 35. And it came to pass, as he had made an end of the speaking of this word, that the ground cleaved asunder, and was under them. And they opened their mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods. Verse 33. And they and all that appertained to them went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. And all Israel will around about them played and cried of them, and they said, Lest the earth swallowed up us up also. And there came out a fire from the Lord, and consumed 250 men that offered incense. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos, makapanay sa lahat. Thank you, God, for the passage that we read this morning. Holy Spirit of God, bless this message, O God, pertaining to our family, O God. Bless your servant this morning. Empower me, O God. Lend me your power, and make me a blessing to the brethren today, O God. I need your guidance, power, and wisdom, O God. As I deliver your message today,
Empower me, O God. Whatever I accomplish today, I bring back all the glory and honor to the name of God. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan, hindi pa nakatiyak ng langit at buhay na walang hanggan, continue to speak to them by your word and magligtas ka, Panginoon, sa mga kaluluwa ngayong umaga. The Spirit of God, speak to us in a very personal way today. And all these things we ask, forgive our sins, and all these things we ask in Christ's name, Amen. Ang title ng mensahe natin ngayon, Revive My Family Again. Amen. Revive my family again. Amen. That's the reason why we have a family emphasis today. This month. We give emphasis our family. Binigyan natin ng halaga ang bawat pamilya ng simbahang ito. Amen. Mapansin natin, mga kapatid, sa panahon ng pandemic, marami pong pamilya ang nawala. Marami pong pamilya ang nawala sa gawain ng Diyos. Maraming pamilya ang nawala na sa kalooban ng Diyos. Amen. Kung pamilya natin, mga kapatid, ay watak-watak na. Dahil sa pandemya, mga problema na dumarating sa buhay natin, hindi po magandang pangitain, mga kapatid, sa ating pamilya. Amen. Kailangan po ang ating pamilya ay ma-revive. Amen. Habang may pag-asa pa. Amen. That's why our message today is revive our family again. Amen. Revive my family again. Amen. Dito po sa ating binasa, ito ay kasaysayan ni Korah na pwede po mangyari sa ating pamilya. Amen. Nakita natin na siguro nagkaroon na kayo ng idea sa pamilya ni Korah. Yun kung ano ang nangyari doon. Oo. Kaya mga kapatid, no? Kung tayo ay pabaya sa ating pamilya, mapapahamak po ang ating pamilya. Dito po si Korah. Amen. Si Korah po ay pinsan ni Moses. Amen. Makita natin yan. Hindi natin babasahin sa Exodus chapter 6 verse 21. No? Siya po ay Levite. Amen. Pag sinabing Levite, siya po ay lingkod. Sila po ay lingkod ng tabernakulo. Sila po ay mga taong simbahan. Amen. Oo. Si Korah ay nag-assess kay Moses. Ano? Assistant ito ni Moses, si Korah. No. And doon sa tabernakulo, kapatid. And Korah mentioned also in Jude chapter 11, no? Nabanggit po ang kanyang pangalan sa Jude chapter 11. Tingnan natin sa Jude 11, ha? Nandito po, ano? Sa New Testament. Nabanggit ang kanyang pangalan. Na hindi dapat siyang tularan, kapatid. Jude chapter wala nang chapter yan. Verse 11 lang. No. Jude 11 ang tawag. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam, for reward and perished in the gainsaying of Corey. Si Korah po yun, Corey. Sila ay napapahamak. Sila ay naparusahan in the gainsaying of Korah. Yan. Corey. Gainsaying. No. Ano po yung gainsaying? Baliktarin mo lang. Say against. Amen. Saying against the leader, Moses. Amen. Marami po siyang sinasabi, si Korah, against Moses. Kaya yan ang gainsaying.
Ibig sabihin, marami po siyang mga negatibong sinasabi tungkol sa leadership ni Moses. Makita natin sa ating binasa kanina, no? Unawain nyo na doon na yan. No? Inano ko na lang para mabilis ang ating pag-uusap. No? Kaya binasa natin lahat doon para magkaroon na kayo ng idea sa background. Amen? Marami pong sinasabi si Moses, si Korah against kay Moses. Kaya against sa iying, sabi ni Jude. No? Maraming sinasabi sa kay Pastor Moses and his family, na mga negatibo. Kaya it's very dangerous. Amen. Oo, yung ginawa ni Korah. Dangerous po 'yun. Amen. No. Sabi ni Korah, alam mo ba si Pastor Moses? Maiba na. Mahina. Pag mahina, uunahan ko na 'yan. Bagal-bagal si Pastor Moses eh. Nakarinig ka mga ganyan, kapatid. Mahina. Mas magaling ako dyan magsalita. Yan. Maayos ang grammar ko. Kapatid, no? Alam mo, mayroon tayong banal na espiritu. Kahit mali ang grammar ng pastor, maunawaan mo. Bakit? May Holy Spirit ka. Kahit anong baliktarin ng grammar, maunawaan mo. Kasi ipanawa ng banal na espiritu ang tamang mensahe para sa iyo. Amen? So sa madaling salita, sa ating binasa ngayon, si Korah ay nagrebelde sa Diyos. Amen. Nagrebelde siya sa man of God, kay Moses, kay Aaron. Dito po sa kasaysayan nating binasa kanina. At makita natin sa ating binasa, si Korah gathered 250 princes in Israel. Ang sabi ng Biblia, renowned men. Mga kilalang tao sa Israel ito. Ma-impluwensya ito si Korah, kapatid. Well-known men ang kanyang naisama. Most of them were Levites. Mga worker ito ng simbahan ang kanyang na-impluwensyahan. Ito po yung mga tribe of Reuben, sila Ditan, Abiram. Marami po, mga kapatid. They say against Moses' leadership. Yan po. It means they question the authority of Moses. Yan po ang nangyari. Kaya sa madaling salita, mga kapatid, nagrebelde sila kay Moses, the leader, the man of God, the pastor of the tabernacle. Nagrebelde po sila, kapatid. Sa ating binasa, in verse 15, and Moses was very wroth and said unto the Lord, respect not thou their offering. I have not taken one ass from them, neither I have not one hurt of them. Ibig sabihin, nagalit po si Moses sa kanila. Amen. At nanalangin si Moses sa kanila. Amen. In verse 29 and 30, makita natin. Ito po ang prayer ni Moses. Sabi niya, if this man died in a common death, of all men, if they have visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. Amen. Ito po, sabi ni Moses, kung ang mga taong ito mamatay sa sakit o karaniwang kamatayan lamang, natural death, nangangahulugan, Panginoon, hindi mo ako tinawag. Hindi mo ako sinugo, Panginoon. Yan po ang nakipag-bargain si Moses sa Panginoon. In verse 30, ang sabi niya, kung ang mga taong ito mamatay, sabi niya sa verse 30,
Ngunit, sabi rin, basahin mo natin, but if the Lord make a new thing, kakaiba ang kanilang kamatayan. And the earth open her mouth. No? Pag bumuka ang lupa at sila nilamon na buhay, kasama ang lahat, pati pamilya, mga anak, babae, lalaki, lahat na may kaugnayan kay Korah. Lahat ng sangkot kay Korah, kakainin sila ng lupa ng buhay. Yan, nakalungkot, ano? Pinagpipray ka ng pastor na ganyan, no? Ililibing sila, Panginoon, ililibing sila, buong pamilya ng buhay. Amen? Nakatakot, pinagpipray ka ng pastor na ganyan. Amen? Ito po ang prayer ni Moses sa kanila. Oo. Lahat na sangkot, kakainin sila ng lupa, ililibing sila ng buhay. Napakasakit yan na kamatayan, kapatid. Mas masakit pa yan sa COVID-19. Oo. Ang ibig sabihin, nagrebelde sila sa Diyos. Amen. If you rebel against the man of God, you rebel against God. Amen. Yan po ang katotohanan. Ano ang nangyari sa verse 31? In verse 31, basahin natin. And it came to pass, he had made an end of speaking of this word, that the ground clave asunder, and under them, and the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men appertained unto the Korah, and all their goods, they and that all appertained unto them, went down alive into the pit of the earth, closed upon them, and they perished from among the congregation. Amen. Yan po ang nangyari sa kanila. Hindi pa halos matapos ang salita ni Moses, bumuka na ang lupa at nilamon sila ang buhay, lahat ng pamilya ni Korah at mga kasama niya, lahat ng kanilang ari-arian, silang lahat inilibing ng buhay. At pagkatapos noon, muling bumalik ang lupa, nagsara ang lupa, at hindi na sila nakita. Marami po ang pamilya ang namatay. At dito po natakot ang mga tao. Oh. Nakakatakot ang nangyayari, mga kapatid. Amen. Kaya yun, mga kapatid, ang nangyari dito. Kaya kung ang pamilya natin, nagrebelde sa Diyos, bilang tatay, gumawa ka na ng paraan. Gumawa ka na ng hakbang, revive my family again. Kung ang ating pamilya ay nawala na, nagrebelde na sa Diyos. Nawala na sa'yo, nawala na kayo sa Diyos. Amen. Gumawa ka na ng hakbang, kapatid. Kaya nga yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong family emphasis ngayon, kapatid. Para hindi tayo maging katulad ang ating pamilya sa pamilya ni Korah na inilibing ng buhay, nawala na sila, kapatid. That's what we need today. Revive my family again. Amen. Kung habang may pag-asa pa, kapatid, gumawa ka na ng hakbang, kapatid. Huwag mo nang hintayin na bubuka pa ang lupa at doon ibaon ng ating pamilya at hindi na makita ang ating pamilya kailanman. Nakalungkot, ano? Yung isang pamilya, hindi mo na makita sa simbahan na ibaon na ng buhay. Wala na sila. Mga anak, wala na sa gawain ng Diyos. Katulad sila ng pamilya ni Korah, kapatid. Kaya revive your family again for God. Amen? Yan po ang kailangan natin. No? Para hindi tayo maging katulad ni Korah na ang kanyang pamilya ay nawala na. Nawala na ang kanyang lahi.
kapatid. Na nakalungkot, ano? Na ang mga lahi mo, wala na. Sa church, wala na. Sa Baptist Church, naku po, wala na. Katulad ni Korah, kapatid. Nawa, hindi mangyari sa atin yan, kapatid. Oo. Na hindi mawala ang ating mga generation. Our generation will not fade away. Amen. Our family will not pass away. Yan po. Oo. Pass away. Sa Tagalog, pass away. Sa English, pass away. Para ang ating pamilya hindi maging pasaway. Revive my family again. Amen. Pwede na tayo ma-invitation. Introduction na eh. Amen. Tama na yan. Amen. Pero mga kapatid, number 1. Ipeksiin ko na lang ang puntos. Kasi napakaliwanag na eh. Yung basahin mo lang istorya ni Korah. Magsasabi ka na, ikaw tatay, ikaw nanay. Hindi nawa mangyari sa pamilya ko yan. Na maibaon ng aking mga anak, mga apo, ang buo kong generation, mabaon ng buhay. At mawala na sila sa church, mawala na sila sa gawain ng Panginoon. Yan po. Kung ikaw tatay, kapatid, nanay, hindi mo dapat gawin sa iyong pamilya. Amen. So makita natin, number 1 na puntos para ang ating pamilya ma-revive. Teach our children to respect God. Yan po ang kailangan natin, kapatid. Ito kasi ang nangyari kay Korah, naubos ang kanyang lahi, mga kapatid, naubos ang kanyang pamilya, mga kapatid, nawala ang kanyang pamilya sa gawain ng Diyos. Bakit? Nagrebelde sila sa Diyos. Nagsimula sa tatay, nagrebelde si tatay, sinama si nanay, mga anak. Marami nang sinasabi kay Moses, mga kapatid. Nagrebelde sila sa Diyos. So, nangyari, nawala ang kanyang angkan sa Panginoon. Kaya revive your family for God. Revive your family for God, kapatid. Bakit? Ang nangyari kay Korah, hindi niya tinuruan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, kapatid, na mag-respect sa Diyos. Yan po. Instead na i-respect nila ang Diyos, nagrebelde sila sa Diyos. Amen? Instead, they respect God, they rebel against God, they rebel the man of God. Yan po ang nangyari, kapatid. What a tragic incident of our family kung yan mangyari sa ating family. Malaking bangungot yan sa ating pamilya, kapatid. Na mawala ang ating pamilya sa Panginoon. That's why we need to revive our family. And because of this rebellion ng isang leader, ng isang tatay, the Bible says almost 15,000 people had died. 15,000 people had died. It was recorded in this book of Numbers. Kaya sabi ko lagi, God is the God of numbers. Amen. Ang mga nagdadala ng offering na nagrebelde sa Diyos, verse 35, it came out the fire from the Lord and consumed 250 men that offered incense. Amen. Pag mali ang ating pagsamba na may kasamang pagrebelde, kapatid, 250 men consumed by fire from heaven. Amen? Makita natin, napakaraming tao ito. 15,000. Basahin natin. 16 verse 49. Dito po ang exact number. Now they had died in the plague
were 14,700 beside of them that died about the matter of Korah. 700. Oo. Ang total niyan, kapatid, mga 14,953. Dami. Kulang-kulang 15,000 ang namatay. Died about the matter of Korah. Ang dahilan lamang, kapatid, ay isang tatay na nagrebelde sa Diyos. 14,000 ang namatay, kapatid. Amen. Makita natin ang isang pamilya. Maraming pamilya ang namatay doon. Hindi lang pamilya ni Korah. Marami pang pamilya ang nadamay ni Korah because of his rebellion against God. Kaya importante, teach our children to respect God. Siguro si Korah, hindi tinuruan ito ng kanyang tatay na galangin ang Diyos. Amen. Yan po. Kaya kung gusto nating mawala ang ating pamilya sa Diyos, huwag mong turuan gumalang sa Diyos. Sigurado, mawala ang ating pamilya. Yan ang nakakalungkot na pangyayari sa buhay natin, kapatid. Oo. Kaya tanungin natin ang mga tatay. Tanungin mo yung mga tatay. Ha, mga nanay. Bakit kayo nagtatrabaho? Para sa pamilya, pastor. Yan ang sagot nila. Bakit ka nagsisikap? Madaling araw, walang tulog ka sa trabaho. Bakit? Para sa pamilya. Di ba ganon, kapatid? Nagsisikap kayo umasenso para sa pamilya. Oo. Nagtatrabaho kayo, nag-overtime para sa pangailangan ng pamilya. Maibigay natin ang mga basic needs ng ating pamilya. Food, clothing, shelter. Oo, pinrovide natin ang lahat ng kanilang pangailangan. Kaya nagsisikap tayo, kapatid, para maibigay natin ang basic needs nila, kapatid. Pero ang pinaka-importanting pangailangan, hindi natin naibigay sa kanila. Ito po ang pinakakailangan nila. The basic needs sa buhay ng mga anak natin ay ang Diyos. To respect God. Oo. Hindi natin isinama sa basic needs ang Diyos. Dapat kailangan ng ating mga anak ang Diyos. Yan po ang pangunahin. The basic important needs ng ating mga anak is God, kapatid. Teach our children to respect God. Yan po dapat ang ating kailangan na ituro sa ating mga anak. Anak, unahin natin ang Diyos. Galangin natin ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po dapat ang ating prinsipyo sa ating pamilya. Anak, unahin natin ang Diyos. Sunday ngayon, unahin natin ang Diyos. Ibigay natin ang Sunday para sa Diyos. Para ito sa Diyos. We respect God today. Wala tayong gagawing ibang gagawin, kundi i-honor natin ang Diyos. We worship God today because we respect God. Yan po. Ito po ang kulang kay Korah. Oo. Yan po. Pag inuna mo ang Diyos, may pangako siya. All these things shall be added unto you. Food, clothing, shelter shall be added unto you. Amen. Yan po ang kailangan. Kaya nga, teach our children to honor God. Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance. Galangin natin ang Diyos. I-worship natin ang Diyos sa buong kalakasan. Substance.
first fruit on all the increase, kapatid. Galangin natin ang Diyos. We honor God. Amen? Yan ang turo natin sa ating anak. Anak, galangin natin ang Diyos, galangin natin ang Kanyang mga salita, galangin natin ang simbahan, galangin natin ang pastor, purihin natin ang Diyos. Siya ang bigyan lamang natin ng parangal. In Revelation 4:11, anong sabi dyan? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor. Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things for thy pleasure. They are and were created dapat for thy pleasure. Bigyan natin, pasiyahin natin ang Diyos pag-araw ng Sunday. Pasayahin natin ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan. Nawa masaya ang Diyos, kapatid. Yan po dapat ang ituro natin sa ating mga anak. Nakarapat dapat ang Diyos lamang ang purihin, sambahin, parangalan, dahil Siya ang naglalang ng lahat ng bagay. In John chapter 1 verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made. Our God is Creator. Honor Him, respect Him, because He is Creator. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay sa ating buhay. Everything we possess today, that is of God, kapatid. Amen. Amen. John 1:3. In verse 4, in Him was life. Siya ang nagbibigay ng buhay, kapatid. Kaya tayo nabubuhay dahil hindi sa pagkain, hindi sa anumang mga iniinom natin, kapatid. Kaya tayo nag-i-exist, kaya tayo nabubuhay because ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. And the life is the gift of God. Every day in our life is a gift from God. In Him was life, and the life was the light of men. Ganon ang Diyos natin, kapatid, na dapat lang igalang. Kaya nga sabi ni John chapter 15 verse 5, for without me, ye can do nothing. Yan dapat ang gawin ng isang leader ng tahanan. Ang bawat tatay, bawat nanay, mga anak natin, turuan natin na galangin ang Diyos, to honor God, to worship God, to praise our God every Sunday. Amen. Because He is our Savior. Siya ang nagligtas sa ating pamilya. He is Creator of everything. Everything we possess today, yan ay galing sa Diyos. He is our God, our provider of our needs. Siya ating provider ng ating pangangailangan. He is a great healer. Siya ang nagpapagaling sa atin, kapatid. Kahit ikaw ay hindi napaswab test, ikaw ay asymptomatic, ikaw ay positive, sa ngayon, tandaan natin, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. Amen. Hindi po ang vaccine ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling, kapatid. Siya po, the great healer. Di nyo ba alam na marami ka ng sakit na dumaan? Hindi ka lang kasi nagpapacheck up, hindi ka lang nagpapaswab test, kapatid. Kung iswab test tayo ngayon, hiruan ko lang. Kung ilan lang sa atin ang negative. Amen. Sa ilong pa lang, positive na eh. Amen. Tingnan mo pa lang ilong, positive na. Tinitingnan pa lang, ay lalo na ipasukan mo pa yan. Oo. Sigurado. Praise God. Pinagaling ka ng Diyos na hindi mo alam, marami ka na palang sakit na dumaan. Pinagaling ka ng Diyos because our God is great healer. Our God is a great protector. Hindi mo ba alam, araw-araw marami kang taong nakausap. Kasalamuha, nakadikit. Hindi mo alam, may positive, may negative na nakasama ka, may symptomatic. Oo. Nakasama ka. Pero pinoproteksyonan ka ng Diyos. You are still alive today. Amen.
Ganun ang Diyos natin, the great healer. The omnipotent God, makapangyarihan ang Diyos natin sa lahat ng bagay. Mas makapangyarihan pa sa vaccine. Amen. The omnipresent God, the all-knowing God, He knows everything what happened unto us. Alam niyang Diyos yan, kapatid. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, you are passing in the storm in life, in the valley of death, kapatid. God is our comfort. God is our protection, protector. The omnipotent, omnipresence. The immutable God. He never changed today, yesterday, today, and forever. The same God. Amen. Kausapin natin, mga anak. Anak, huwag kang makalimot sa Diyos. Yan po ang Diyos natin. Teach our children to honor authority. To respect authority. At ang paggalang, kapatid, ay nagsisimula yan sa ating pamilya. Ang paggalang, pag-respect sa Diyos ay nagsisimula yan sa ating mga tahanan, kapatid. Respect begins in the home. Amen? Alam niyo ba yan, kapatid? Kaya nga attitude of our children, those are the result of our environment. Yan po ang resulta. Kaya ang ating mga anak ganyan, yan ang environment niyan na kanyang ginagalawan. Amen. Meron ditong isang parent, kapatid, doon kami sa kabila pa. Sinugod ako ng parent sa church. Amen. Oo. Ang sabi niya, Pastor Bong, alam mo, mula na ang anak ko, umaating yan sa church niyo. Hindi na gumagalang. Aba, sabi ko, kaiba to ah. Mula nang umatin daw sa kanyang anak sa church, wala nang pagalang. Bakit? Kasi pag inutusan bumili ng alak, sigarilyo, hindi na sumusunod. Dati naman, pag bibili ng Red Horse, bumibili agad. Eh ngayon, nagsisimba sa atin, hindi na bumibili ng Red Horse. Kasi ang nanay, sugalera. Yan po. Eh sabi ko sa kanya, ilang taon ang anak mo? 13 years old. 13 years old yan sa'yo, kapatid. 13 years old. Ha? Dito, ilang oras lang. Hindi pa tapos ang service, sinusundo mo na, sinisinyasan mo na umuwi na. Pagkatapos, ako ang sisihin mo na wala ang galang ang anak mo. Hindi ako ang nagturo niyan. Hindi kami nagtuturo na wag galangin ang magulang. Ang tinuturo namin, galangin ang Diyos at ang mga magulang. Sino ang nagturo niyan for 10 years, for 13 years? Sabihin ko, ikaw na ang nagturo niyan. Kapatid, huwag ka na ma-offend. O ma-offend ka man. Oo. Ikaw ang nagturo niyan sa anak mo. Kaya kapatid, teach our children to respect God. Amen? And authority. Amen. Oh, if he respect God, he respect also others. Amen. Kaya ang respect ay nagsimula sa tahanan, in the home. Amen. He respect the head of the family. Doon magsimula yan. Oo. Kaya mayroong pattern ang Diyos. The head of the family is the father. The mother should submit. The children should obey. Ganon ang pattern ng order ng Diyos sa tahanan. Amen? Sa church, may pastor. Merong sa ating government, merong person in authority. May president, may governor, may mayor, may congressman, may senator. Those are person in authority. May mga police. Those are person in authority. Galangin natin yan, kapatid. Pag nakakita ka ng bata na walang galang, nagmumura, ang tanong agad, sino kaya tatay nito? Sino kaya nanay nito? Anong klaseng tahanan ka ito, kapatid? Sino ang sa paligid ng batang ito? Bakit ganyan ang kanyang asal? May pinanggalingan yan, kapatid. Ang sabi ko nga kanina, the children, attitude is the result of environment. May pinaghugutan yan, kapatid.
Kaya yan, kapatid, no? Start in the home. Kaya if you want to produce successful children, if you want to produce godly children, teach our children to respect God. Amen. To respect authority. Amen. Alam mo, mga kapatid, ito na natin, ang mga anak natin na walang respeto, walang asenso. Yan ang katotohanan. Yan ang mga punchline natin. Ang anak na walang respeto, walang asenso. Amen. Because respect start in the family, start in the home. Amen. Kung ang mga anak, ang pamilya sa tahanan, walang galangan, walang respeto sa isa't isa, kapatid, yan po, nakakatakot. Pag alis niyan sa tahanan, pupunta yan sa school. Pupunta yan sa school. Hindi ginagalang si tatay, hindi ginagalang si nanay sa tahanan. Walang galangan sa loob ng tahanan. They don't respect authority in the home. The father is the head of the family. Wala silang respect, kapatid. Kaya pagdating sa school, ano mangyari? Hindi na rin mag-respect yan sa teacher. Hindi na rin mag-respect yan doon sa guardhouse, sa security guard. Hindi niya rin mag-respect yan sa kasama niya, mga classmate niya, walang respect yan. Pagdating sa simbahan, hindi na rin magre-respect yan sa pastor. Kaya lagi nating tinuturo. Pag nandiyan ka, good morning, pastor. Good afternoon, pastor. That's a sign of respect. Sa manang natin, tinuturo natin, mag-bless ka kay pastor. Ganon. Bagamat yan ang blessing na yan ay mga naman yan, tradisyon. Pero maganda namang tradisyon yan, kapatid. Sa government, church, sa company, pag walang respect, sa school, walang respect, ano mangyari sa ating mga anak? Expulsion. Wala na natatanggap na eskwelahan sa kanya. Amen. Ano mangyari sa ating mga anak pag hindi nakapag-aral? Walang asenso. Amen. Yung nag-aral nga, walang asenso. Yung nag-aral na, nahirapan pa mag-asenso. Ay lalo na itong taong ito, na walang respeto. Wala rin itong asenso. Walang pinag-aralan eh. Amen. Punta sa church, wala rin respeto sa pastor, sa mga leader. Punta rin sa trabaho, nakagraduate, nakalusot, kasi pasangawa. Nakagraduate, nagpagawa ng grade sa Quiapo, nakalusot. Nag-apply, tinanggap ng kumpanya. Hindi na naman sumunod sa supervisor. Hindi naman sumusunod sa head. Hindi naman sumusunod sa kanyang boss. Ano nangyari? Tanggal sa trabaho. Tambay na naman. Walang asenso. Anong dahilan? Walang respeto. Punta na naman sa government official. Kasi nag-drawing lang ng kalabaw sa kanyang board exam. Pasado na. Yung may drawing kalabaw, akin yan. Pasado yan. Biro mo yan, pasado. Naging attorney. Nag-drawing lang ng kalabaw na may sungay. Pasado. Naging abogado, naging government official, naging congressman, naging senator. Ano nangyari? Rebelde na government official. Ano ang nangyari? Nakasuhan doon na sa malamig na bakal. Makita ka, congressman, senador, doon na nakahawak sa malamig na bakal. Marunong, magaling, mayaman, lahat ng sasakyan, sinakyan niya na. Ang huling sinakyan niya, wheelchair, papuntang bilangguan. Bakit? Balik tayo doon. No respect in authority. No respect about God. Walang pakakilala sa Diyos, sa authority. Kahit sino, binabangga niya. Kahit sinong authority, wala siyang kinikilalang authority.
Kaya walang asenso, kapatid. Nakita ninyo ang nangyari? Ang kalagahan ng respect and honor. Wala kang asenso, kapatid. Kahit ikaw ay Kristiyano, kung wala kang respect sa Diyos, hindi ka asenso. Ang sekreto para ikaw mag-asenso, learn to respect God. Sa parents, teach our children to respect God. Galangin natin ang Diyos, kapatid. Yan po ang mangyayari, kapatid. Why? Because they don't learn to respect authority, respect God. Malagang prinsipyo dapat matutunan natin. Dito lang yan may tuturo simbahan. Teach our children to respect God. Amen. Okay, number 2 pa, may time pa. Number 2, teach our children to respect God para sila maasenso. If you want to produce godly children, successful children, good success children, teach our children to respect God. Number 2, give our children God's standard. Yan po. Proverbs 4:2. Yun ang pinag-usapan natin last week. For I gave you doctrine. Yan po ang number point natin last Sunday. Pinag-usapan natin. I gave you doctrine. Yan, at saka ang kasunod niyan, forsake ye not my law. Law is the standard. Give our children God's standard. Yan po. Ang kailangan ng ating mga anak. Dapat ang ating mga anak lumaki na mayroong standard according to God's standard, according to God's Word standard. Bible standard. Yan dapat. Mayroong pamantayan ang ating mga anak. May basihan ang ating mga anak. Bakit natin ginagawa ito? Why we worship the Lord every Sunday? Mayroon tayong standard. Bakit ito ang suotan natin? Mayroon tayong standard. And God's Word is our standard. Our standard is the Word of God. The King James Bible 16:11. Thus, the pure Word of God. That is our standard for our family. Amen. Kailangan nating anak turuan mamuhay according sa standard ng Diyos, hindi according sa standard ng sanlibutan ito, hindi according sa standard ni Satanas. Amen. Turuan natin sila sa God's standard. Amen. Gusto natin ang ating pamilya maging maayos, masaya pamilya, turuan natin ng standard ng salita ng Diyos. Hindi gadget, mga kapatid. Hindi sanlibutan. Amen. Kung hindi ka marunong magturo, dali mo lamang sa church. Oo, dali mo lamang sa church. Para makarinig sila ng standard ng Diyos, ng salita ng Diyos, kapatid. Amen. Dati, itong tanda natin. Mag-observe kayo ng mga pamilya. Na ang pamilya walang standard. Observe kayo ng pamilya na walang standard. Yan ay magulong pamilya. Ang pamilya na walang pamantayan, walang prinsipyo sa buhay, iyan sigurado ang pamilyang yan, magulong pamilya. Amen. Obserbahan ninyo, kapatid. Iba-iba ang kanilang prinsipyo. Magulong pamilya. Oo. Makita ka ng pamilya, iba-ibang grupo. Oo. May ADD, may SDA, may INC, may GW, may Catholic, may born again. Oh, yung ADD ang dating daan. Ang SDA, Seventh-day Adventist. Marami pa yan, kapatid. May El Shaddai, may born again, sama-sama sila sa bahay. Imagine, iba-iba ang standard niyan. Pag sinama-sama yan, hindi sila nakakasundo sa bahay. Nagkaaway-away. Hindi nagbabatian. Nagkikritik yan, kapatid. Oo. Ikikritik niya ang simbahan na may standard. Ano ba kayo? Simba sa umaga. Balik pa kayo sa hapon.
Oh. Akala ko tapos na ang service. Young people pa lang pala yan. Magsisimula pa ulit. Akala ko end na ng service. Magsisimula ulit ng another service. 3 bisis kayo nagsiservice sa isang Sunday. Oo. Hindi katulad sa amin. Cross-cross lang. Uwi na. Tapos na ang simba. Pag amin ng pare, tapos na. Peace be with you. Tapos na. Dadaan ka sa simbahan, mag-cross. Simba na. Sa inyo. Sobra-sobra na. Lampas na kayo sa langit. Ayun. Hindi nakasundo. Amen. Yan ang tahanan na walang standard. Amen. Come what may ang tahanan. Magulo ang tahanan niya, kapatid. Kailangan ang bawat pamilya may standard ng Diyos, may standard ng salita ng Diyos. Isa lang ang ating standard, isa lang ating pamantayan, isa lang ating katuruan, isa lang ating prinsipyo. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya tayo nagkakasundo rito. Iba't ibang pamilya, iba't ibang mga background pinanggalingan natin, iba't ibang mga ugali nating kapatid. Kaya tayo nagkakasundo lamang dito dahil sa isang aklat na ito na may standard, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Oh. Because our God is a God of order. Order ang Diyos eh. It is not the God of confusion. It is God of order. Amen. Order yan, kapatid. Tinanin nyo sa traffic, may standard. Napansin nyo, sa traffic, may standard. Mag-green, go na yan. Pag-yellow, warning na yan. Sunod niyan, red, stop na. Yan po ang standard. Anong nangyari? Pag-yellow, go. Tapos pag-yellow, fastest. Disgrasya. Warning na. Ihindo na. Kapatid. Kasi ang sunod niyan, pula na. Stop na. Pag hindi na disunod ang standard ng traffic, madidisgrasya tayo, kapatid. Ganon din sa pamilya. Pag walang standard, hindi sumusunod sa standard, ang ating pamilya, disgrasya, mapapahamak. Amen. Kawawa ang ating mga anak. Mapapahamak ang ating mga anak kung walang God's standard. Sa traffic pa lang yan. May mga standard tayo sa sanlibutan ito. Sa CR na lang, may standard. May lalaki, may babae. Amen. Kaya may drawing dyan, may logo. Pag ang babae, nakapalda. Pag ang lalaki, nakapantalon. Kaya kung nakapantalon ka, doon ka papasok sa CR ng may pantalon. Pag nakapalda ka, doon ka sa palda. Ganon. Pero marami, nakapants, doon naman sa nakapalda. Yung may nakapalda, doon naman sa nakapants. Nakabaliktad. Amen. Kaya makita mo dyan, yung katabi mo, alanganin pala. 90% female, 10% na lang ang male. Yun. Kaya pagkatabi mo, sumisilip-silip pa. Delikado. Dalawa ang kasarian. Amen. Babae lang at lalaki, dalawa lang ang standard ng Diyos. God created man and woman. God created Adam and Eve. Amen. May mga Steve na ngayon. Oo. Si Steve nagpapasok kay Eve. Amen. Sa CR pa lang yan, may standard na. Amen. Dalawa lang ang sign. Walang alanganin na sign, kapatid. Amen. Kaya may clothing standard ang Biblia. May standard, kapatid. Maging sa mga sizes. Amen. May small, medium, large, extra large, and more extra large. Amen. Ganon, may mga standard. Ano ang standard mo? Medium. Ano ka? Large, small. Amen. Marami ngayon, matanda na. Baby dress pa rin. Ang sinusuot, infant pa rin. Ang sinusuot. Kaya masikip. Pang baby, sinusuot. Kaya bakat ang isla ng Pilipinas, lahat. Kita, buong isla.
No. Pag sumakay sa jeep, nahirapan, hila-hila ng hila kasi kulang sa tela. Pag umakyat, hirap na hirap din umakyat. Masikip. Nagpapadisplay pa ng dibdib. Pum laman ang laman, pum. Nilagyan na pala ng pum. Para tumangos. Tapos i-display pa. Amen. Tapos mga lalaki naman, doon nakatingin lahat sa jeep. Nadaya rin ng mga lalaki. Kaya mga lalaki, huwag kayong mapadaya. Amen. Oo. Sa clothing may standard. Ang babae dapat modest apparel. Amen. Oo. Ay, ang may mga lalaki ngayon, nagmo-modest na rin. Joke lang yan. Amen. Amen. Anong sabi ng Deuteronomy 22:5? Oo. Dapat ang suot ng lalaki, pang lalaki, ang suot ng babae ay pang babae. Deuteronomy 22:5. Oo. Amen. Diyan, no? The woman shall not wear pertinent unto man. And neither a man put a woman garments. Amen. For all that do are abomination unto the Lord. Pag sinusuot mo ang hindi para sa iyo, anong tawag? Abomination unto the Lord. Anong abomination? Sa Tagalog, karumal-dumal na kasalanan. Amen? Nakarumal-dumal na kasalanan yan. Amen? Magsuot ka ng panglalaki. Oo. Ay, pastor, kasi sumasakay kasi ako sa motor. Oo. Kaya nagkapapapans ako, pastor. Kapatid, kahit hindi ka naman sumasakay sa motor, ganyan ka naman talaga. Amen? Kahit walang motor. Oo. Eh sabi ng 1 Timothy 2:9, may standard. Modest apparel. Amen. Modest. Mahinhin ang suot ng isang babae. In like manner also women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not braided hair and gold or pearls or costly array. Amen. Hindi na natin kailangan. No? Mas maganda nga ngayon. Amen? Hindi mo na kailangan ng makeup, lipstick. Oo. Hindi mo na kailangan magpaganda. Oo. Pabor na ito sa mga pangit. Magpipiface mask ka lang. Ayos na. Pagandahin mo lang yung mata mo. At kilay. Drawing-drawingan mo lang ng konti. Ilipat mo sa kabila. Okay na. Amen. Oo. Pabor nga sa atin yan eh. Amen. May standard, kapatid. The general standard of both women and men emphasize both behavior and dress. Amen. Nagpapakita ng ating pag-uugali ang ating pagsuot ng damit. Behavior. Express our attitude and submission to God. Respect to God. Kaya ginagawa natin yan, nagsuot ng tamang pagsuot, tamang standard ng pagsuot because I'm willing to respect my God. I'm willing to follow the standard of God. Amen. Kaya sa mga kapatid, kamusta ang ating pananamit Kristiyano? Amen? Oo. Is our clothing standard? Amen. May standard dapat tayo, kapatid. Oh, malapit na ako matapos, kapatid. Dapat sa oras, may standard na rin. Amen. May oras ang ating pananambahan, kapatid. Oras ito ng ating worship. Aba, mamaya ka pa mag-worship kasi nagsasaing ka pa. O kasi pipindutin mo lang sa YouTube, nandiyan na naman ang worship service. Hindi ka nakasama sa oras, kapatid. Oo. Hindi ka na sumasama sa standard ng oras natin sa pananambahan. Amen. You must be on time in our service. Kahit nandyan ka sa tahanan. Aba, dapat nakabihis ka na. Eh, nakakalungkot. Hanggang ngayon, nakaduster ka pa, nakapajama ka pa, kapatid. Oo. Buti lang, wala kang live dyan. Oo. Come on time. That is the sign of respect and God's standard. Time is our standard. Sign of respect for others. Sign for respect of God, kapatid. Ang oras. Oo.
Sipin mo yan, gusto mo una ang blessing. Tapos, lagi ka namang huli. Ang paborito mong kanta, Holy, 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 lagi akong huli. Wala, kapatid. Gusto mo mauna ang blessing, huli ka naman sa church. Alam mo ba ang late? Late is lost all the excitement. Hindi ka na excited, ibig sabihin pag late ka. Nagpapakita ka na hindi ka interesado sa Diyos, hindi ka interesado sa Kanyang mga salita, hindi ka excited kasi nagli-late ka. Sinasadya mong late. Come on time! Be excited in the Word of God! Shout Amen if you are blessed. Yan. Amen. Buhay na buhay ka. Dapat, kapatid. Naubos na ang boses ng pastor, wala ka pa rin kare-reaksyon. Kaya nandito ka, kapatid, para i-respect mo, mga kapatid, ang Diyos at makinig ka ng salita ng Diyos. Listen carefully to the Word of God at paglabas mo, something change, something good in your life. Dapat ganun. Amen. Oo. Kaya sabi ni Pastor Hill, narinig ko sa kanyang preaching, kaya mga babae papasok sa parlor. Bakit? Para paglabas niya, maganda. Iba na ang mukha niya. Yung mga lalaki, papasok sa barbershop. Iba na. Oo. Tatanungin ka na, buhay pa ba ang naggupit niyan? Buhay pa naman, by the grace of God. So, yan. Mga sagot natin, kapatid. Nag-expect ka na paglabas mo, maayos ka. Ganon din sa simbahan. Pumasok ka sa simbahan, pag-uwi mo, dapat maayos ka. Something change in your life. Something good in your life happen in your life. Oh. Pag pumasok ka sa simbahan, backslide ka, dapat umuwi ka. Spiritual ka na. Amen. Materialistic ka, carnal ka, pumasok sa simbahan, mahina ka, paglabas mo, spiritual ka na ulit. Revive ka na ulit. Ganun dapat, kapatid. Pag pumunta ka sa church, expect change in your life. Amen. Hindi yung uuwi, ganun ka pa rin. Kamusta, kapatid? Ganun pa rin. Walang pagbabago. Amen. Dapat may pagbabago, kapatid. May standard, kapatid. Dapat ang Kristiyano hindi na nagiinom ng Red Horse. Amen. Sagip na lang. Oo. Parang Red Horse na rin. Pag nasubrahan ka. Amen. Magsagip ka na lang. Sagip sa lahat ng karamdaman. Oo. Mag-order na kayo kay Joka. Magpadala kayo kasi, totoo, yan ang iniinom namin. Kung gusto niyo magpabili, magpadala na lang kayo. Kasi bumibili kami palagi. Para maisama kayo. Huwag lang yung Red Horse, padala nyo. Wala kaming stock niyan. Oo, mga kapatid. May standard. The Word of God is our standard. Ang salita ng Diyos, yan po ang ating plump line. Yan po ang ating hulog. Pag wala ka sa hulog, tingnan mo yung Bible mo. Yung standard ng Biblia, kung sumasang-ayon ka pa, doon, sa standard ng salita ng Diyos. Yan po, wala na akong oras. Kaya dyan na lang ang ating pag-uusap. Teach our children. Give our children God's standard. Teach our children to respect God. Para ang ating pamilya ay hindi maging katulad sa pamilya ni Korah. Ang ating mga lahi, mga apo, mga anak, hindi mawala. Isipin mo, borrow na family, wala na sa simbahan. Nakalungkot naman ng ganun, no? Si pamilya na ganito, wala na sa simbahan. Katulad na siya ng pamilya ni Korah. Huwag nawa mangyari ang buhay ni Noah at kanyang pamilya maging katulad natin. Maging example yan na huwag natin silang tularan. Revive our family again. Teach our children to respect God. Give our children God's standard. Yan po ang kailangan ng ating pamilya para maging maayos ang ating pamilya. Kaya may pag-asa pa ang ating pamilya, mga kapatid. Tatay, nanay, may pag-asa pa. Mga anak, ikaw na. Oo, manguna din. Dito sa church, yayain mo si nanay, si tatay. Kasi ito ang kailangan natin sa ating pamilya, kapatid. Whether we like it or not. Ang simbahan,
na walang standard, sigurado magulong pamilya at ang pamilya mapapamak at isang araw mawala ang ating mga lahi sa Panginoon. Yan po ang kailangan natin. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, mga kapatid sa lahat. Thank you, God, for your great message today. Salamat po, Panginoon. Revive our family again. We love our family. We love our children. That's what we need. Teach our children to respect God. To respect the church. To respect the man of God. Give our children God's standard. Habang tinutugtog at panyaya, the message is very clear to you. Our family need God. Our family need to respect God. Our family need God's standard. Need God's word. Sige po. If you love your family, you want to raise godly children, successful children, ito po ang gawin natin sa ating pamilya. Huwag nating tularan ang pamilya ni Korah na naubos ang kanyang yahin, na wala na sila sa Panginoon. Naging kasaysayan lamang sila ng Biblia na hindi dapat silang tularan, kapatid. Sige po. Kaya ganun ako preach ng salita ng Diyos. Because I love every family of this church. Ayaw ko ang bawat pamilya, mga anak natin, isang araw mawala sila sa gawain ng Diyos. Mawala silang salita ng Diyos at sila mapahamak. That is tragic incident of our family. Na ang ating pamilya masira, mawala sa gawain ng Diyos. Kaya pag-pray mo yung pamilya mo, dalhin natin sila sa Diyos na mayroong standard. Sige po, usapin natin ng Diyos. Ikaw po nakalam ng pamilya mo. Ikaw ang nakalam ng kalagayan ng iyong pamilya. Why not kneel down and beg on God, Lord, I love my family. That's what I need today. I want my family to be revived. Revive for God. Revive for God's Word. Revive for worship. Revive for service to the Lord. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, mga panilahat, thank you God for your great message today. Salamat po, Panginoon, sa mga anak niyo lumuluhod, Panginoon. I know they love their family, Panginoon. They love their children, their wife, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita, mga prinsipyo na inilagay mo muli sa aming mga puso, Panginoon. Help us again to apply unto wisdom, Panginoon, na aming mga narinig. Salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya na kasama namin ngayong umaga. Salamat sa mga anak. At salamat, Panginoon, sa bawat isa na kasama namin sa live stream, maabot ng aming dinig ngayon, Panginoon. Thank you, God. I bring back all the glory and honor to Thy name, O God. Bless our brethren, come to you with humble hearts, O God, making commitment, Panginoon, na mayroon silang gagawin para sa kanilang pamilya. Maraming salamat, O Diyos, at binabalik ko po ang lahat ng papuri at pasalamat. Ang lahat nito aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, and all the people say, Amen. Praise the Lord. Amen. Medyo nag-overtime lang po tayo.
Pero salamat sa Panginoon. Nakadalawang puntos tayo. I encourage you mamayang gabi, I will give you another points again tungkol dito. Amen. Praise God. Okay. And sabay na po natin ating Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaloob. Amen. Sa mga kapatiran na nais magtumulong pa sa pangailangan nila JB, kasi malaki po ang kanilang budget na ginastos, If you want to share, you can send your help doon sa kina JB, tsaka ni Giselle. Amen. Tayo po yung manalangin para po sa ating offering. Let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa katapatan nyo sa aming pong buhay. At salamat po, Panginoon, sa aming pong pastor na patuloy nyo po ginagamit to preach your words. At salamat po sa aming pong pagpapala na tanggap mula po sa inyong salita. Dalangin namin po, Panginoon, na ito po ay ma-apply po namin sa aming pong mga buhay. At maraming salamat din po sa pribileng ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay may balik po namin ay po mga tithes and offerings. Dalangin po na Panginoon na tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts sa aming pong pagbibigay. At pagpalain niyo po ang salapi na malilikom sa umagang ito, magamit sa ikalalago na inyo pong ministry at sa ikakaabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli, kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga source of income na inyo pong mga anak, patuloy niyo kayo po magpo-provide ng mga pangailangan po ng bawat isa. At pagpalain niyo po every family and every individuals po, Panginoon, ng church na ito. At muli humingi po kami ng tawad sa lahat po na ay mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
Praise the Lord. Amen. Great music. Amen. Great preaching. Amen. Salamat sa Panginoon. Have a great service today. Amen. Don't forget our evening service mamayang hapon. God has something for you again tonight. Amen. Alright. Tayo po ay mag-closing song na. Tawagin natin ating song dito. Ayun. Amen. Tayo po ay tamang lahat. Awitin po natin ang hymnal 29, He hideth my soul. Awitin po natin first and the last verse. Hymnal 29, He hideth my soul. On the first verse, all together sing. How wonderful Savior is Jesus my Lord. How wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows such a thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His. On the last verse, when clothed in His brightness, once more did I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I shout with a million on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, and shadows that bright thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Remain standing at tayo po magwakas manalangin. Hingin po natin si Brother Joshua to close us in prayer. Tayo po'y mag-pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri po namin ang iyong pangalan ngayong oras po na ito. Salamat, Panginoon, sa iyo pong binigay, Panginoon, sa aming mensahe. Salamat, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, patuloy, Panginoon, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng mga wisdom galing po sa inyo. E nawa, Panginoon, ang mga narinig namin na mensahe mula sa iyo ay magtanim sa aming puso at maisabuhay po ng bawat isa po sa amin. At dinadalayan din po namin, Panginoon, ang samantalang paghiwalay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ang mga babiyahe, Panginoon, nawa ay Banal Espiritu, ingatan niyo po at makabalik po sila sa kanilang tahanan ng safe, maging ang magmamaneho para sa kanila ay makabalik ng safe. At ganun din, Panginoon, hindi po nagtatapos doon, kundi mamayang mga programa pa po namin, ang aming youth service sa hapon at ang aming evening service, Panginoon. Nadalayan po namin na muli ay pupurihin po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Wala na po kaming ibang itataas at pupurihin, Panginoon, kundi ang inyo lamang pong pangalan, Panginoon. At anuman pong nakikita niyo pong kasalanan sa aming mga puso, naway patawarin niyo po kami
pang aming maging panalangin sa inyo, hindi po maging hadlang. At nawa, Panginoon, mamaya sama-sama ulit namin kayong sasambahin at pupurihin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. I was once a sinner. Kept his word. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. In the book is written, saved by grace. Oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know that by the blood I am made whole, and made whole. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven,